espiritu yung nakaupo dito sa una. So magandang hapon po, mga kapatid. Kumusta po kayo? Yung hindi nakangiti ay talagang napakarami. Baka gutom na uli. But anyway, salamat po sa Panginoon sa pagkakataong muli na makasama ko kayo sa pagsamba sa ating Panginoon. Kanina, salamat sa ating tagapagpaawit at sa ating tagapanguna, si Nathan. Doon sa ating mga inawit, binigyang diin ng yung pag-ibig dahil ngayon nga naman ay February na tungkol sa pag-ibig. At mahirap ihiwalay ang pag-ibig sa ating buhay. Pag-ibig sa ating puso, sa ating Diyos at sa ating pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang sabi nga sa talatang binanggit niya, ang Diyos ang unang umibig sa atin kaya tayo nagsisiibig. Pero sa panalangin kanina ni Pastor Telo ay hiniling niya sa Panginoon at hinihiling natin sa Panginoon na patuloy mo kaming baguhin. Alam niyo bang napakalaki ang role ng pag-ibig sa pagbabago ng isang tao? Kapag naunawa natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at nalinang o napalago ang pag-ibig natin sa Diyos, makikita sa ating mga buhay ang tunay na pagbabago. Mayroon na bang nabago sa ating buhay dahil sa ating pananampalataya? Okay? Dito po sa ating pag-uusapan, malalim yung binasa natin kanina version. Anong version yon? Ang Biblia version? Sorry, sa Tagalog, napakaraming iba't ibang version na, no? Pero gusto ko pong balikan sandali yung, bago natin basahin sa isang version, yung pagbabasihan nating mensahe ngayon. Ang 2 Corinthians chapter 5, sa verse 1 ay hanggang sa verse 10, tinalakay dito ni Pablo, ang sabi niya, ang ating mga katawan ay parang mga tolda or mga tent. At ito ay naluluma at nasisira. At inyong dapat tandaan na pansamantala lamang itong ating katawan at isang araw tayo mga sumusunod at mananampalataya sa Kanya ay tatanggap ng buhay na binago or buhay na niluwalhati. Ito yung glorified bodies. Ano? So, ang sabi ni Pablo, unawain ninyo, mga taga-Korinto, at sinasabi rin sa atin ngayon, unawain natin, mga magulang at mga kapatid, na ang ating katawang ito ay darating yung deterioration. Pagkakasakit, panghihina, at sa duloy, pagkamatay. Naisip ba natin yon? Sa totoo lang ngayon, mag-obserba tayo sa paligid, ang daming umuubo. Ako nga po, may sipon at ubo rin. Mag-ingat kayo ha. Usong-uso ang sipon. Pero ito po'y bahagi ng kahinaan ng ating mga katawan na ang sabi ni Pablo ay parang tent, tolda, na pansamantala at isang araw ay masisira. Aware po ba tayo mga magulang at mga kapatid na ang katawan natin ay masisira at nasisira? Lalong-lalo na kung hindi natin inaalagaan. Di po ba? Sa aming group chat ng mga Jubilee pastors, karaniwan nagpo-post si Rebhem o si Rebyang na mayroong dinalaw na namatayan, ipinanalangin. Minsan dinadalaw muna, nasa ospital, tapos mamaya next week magpo-post, namatay na. And then magpo-post uli, yung paglilibing na o yung service sa sanctuarium o sa pinagburulan. So mga magulang at mga kapatid, ito'y patutuo na ang buhay natin pansamantala. At ang sabi po sa verse 10, bago yung ating teksto, tingnan nyo, 10 and 11, ito po ay ang mabuting balita version, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Pakikipagkaibigan sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. And then, kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap namin hikayatin
ang mga tao na mapanumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inaasahan kong kilala rin niyo ako. Bago nagsimula yung ating pag-uusapan ngayon, yun po yung talatang sinabi ni Pablo. At sinabi ko po kanina, yung verse 1 to 10 ay pagpapakita at pagpapaliwanag ni Pablo na temporary ang buhay natin dito sa lupa. Marami pong implikasyon ito. Dahil ito'y temporary lang, saan nakafocus ang ating pangmalayo at pangwalang hanggan na hinaharap. Marami mga tao nakafocus lang sa mga material na bagay. Marami mga tao ang hindi nag-iingat sa katawan. At marami mga tao ang hindi nagbabago sa lifestyle dahil hindi tayo aware dito. At si Pablo pa may isa pang theology. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 3:16, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu at nakatira sa inyo ang Espiritu ng Diyos? So, ang isang tunay na Kristiyano ay pinapanahanan ng banal na Espiritu Santo at ang banal na Espiritu Santo ang magtutulak sa atin para magkaroon tayo ng buhay na bago. At sa atin pong pag-uusapan ngayon, ang buhay na binago ng Diyos. 3 puntos. Ang buhay na para kay Kristo. Pangalawa, ang binagong buhay ni Kristo. Pangatlo, ang tungkuling bigay ng Diyos na papanumbalikin ang tao sa Kanya. Okay. Babasahin ko pong muli yung talata at style ko po yun upang lalo pang hindi pa naipaliwanag ay mag-penetrate na sa ating puso at isipan ang salita ng Diyos. Babasahin ko po ito naman ay salita ng Diyos version. Okay? Verse 11 ng 2 Corinthians chapter 5. Subaybayan po niyo ako. Kanina binasa natin doon sa isang version at sa totoo lang po, medyo kahit ako'y Pilipino na, medyo malalim yon. Ano? And, may mga iba-ibang version. Ano? Okay, basahin ko. Kaya nga, dahil sa may takot kami sa Panginoon, ginagawa namin ang lahat para mahikayat ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at umaasa akong alam din ninyo ito. Verse 12, hindi dahil sa ibinibida na naman namin ang aming sarili, kundi dahil gusto namin na may pagmamalaki kayo tungkol sa amin, para may maisagot kayo sa mga taong pumupuri lamang sa mga bagay panlabas at hindi sa mga nilalaman ng puso. Verse 13, kung magmukha man kaming nasisiraan ng bait, ito'y para sa Diyos. At kung kami naman ay matino, ito'y para sa inyong kapakanan. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo, ang siyang nag-uudyok sa amin, na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya maituturing din na namatay ang lahat. Namatay siya para sa lahat, para ang lahat ng nabubuhay ngayon ay hindi na mamuhay para sa sarili, kundi para na namatay at nabuhay para sa namatay at nabuhay para sa kanila. Kay Kristo po 'yon. 16. Kaya ngayon, hindi na namin tinitingnan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Noong una, ganun ang pagtingin namin kay Kristo. Pero hindi na ngayon. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. 18. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpapanumbalik sa atin, sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. At ito nga ang aming ibinabalita. Pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang Kanyang pinagkatiwalaan ng magpahayag ng mensaheng ito. Kaya nga,
mga sugo kami ni Kristo. At sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kanya. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating kababasa pa lamang. So, ang buhay na binago ng Diyos. Alam po ninyo, kung ang isang bagay ay walang pagbabago, hindi maganda. Lahat tayo naghahangad ng pagbabago. Pero meron naman nagsasabing, sana hindi ka na magbago. Kasi, nabago na yon dati. I-imagine niyo yung inyong inuupuan na kahoy. Na-imagine nyo ba na yung inuupan nyo ay isang puno ng kahoy na nasa gubat? At kung hindi yan binago ng karpintero at hindi nagpabago, hindi man nandun lang sa gubat, dapuan ng ibon, may gamit din naman. Pero ngayon ay mas maganda ang gamit kasi inuupuan ng mga gwapo at naggagandahang anak ng Diyos na sumasamba sa Panginoon. Dahil dumaan sa proseso ng pagbabago at nagbabago ang puno. Siyempre naman, Pastor, alam nga naman hindi pabago, wala namang bait yan. Pero ang atin pong pinag-uusapan ngayon yung pagbabago. At mga magulang at mga kapatid, ninanais ng Diyos ang pagbabago sa ating buhay. Unahin natin ang buhay na para kay Kristo. Dito po sa talatang chapter 2 Corinthians 5, 13-15, ang sabi po dito, kung kami parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. Isipin nyo yung terminolohiya dito ni Pablo. Na nung panahong iyon, mayroong mga nakapaligid kay Pablo at sa mga apostol at sa iglesia sa Corinto na ang turing sa mga Kristiyanong binago ni Kristo ay nasisiraan ng isip or ng bait. Naranasan nyo na ba na kayo ma-misinterpret ng kaibigan nyo at kasama sa bahay? Dahil ang inyong filosofiya sa buhay ay nagbago. Naranasan nyo na ba na kayo ay ibuli dahil sumama kayo sa magandang pagbabago? So dito po, mismong sina Pablo ang nakaranas ng, ang tingin sa kanila, nasisiraan ng isip. At mga magulang at mga kapatid, bahagi ng pamumuhay Kristiyano ang laging ma-misinterpret tayo ng taong nakapaligid sa atin. Hindi nila maintindihan. Bakit hindi ka na ngayon sumasama sa inuman? Bakit hindi ka na ngayon bumibilog sa sugalan? Bakit? Kasi nagkaroon ng pagbabago. Bakit hindi na marinig sa iyo yung mga malulutong na puto kutsinta? Kasi nagkaroon ng pagbabago. Di pa ba mga magulang at mga kapatid? Dati, wala kang malasakit. Dati, wala kang naisin na mag-involve sa ministry at gawain ng Panginoon. Dati, wala kang kauhaw-uhaw sa salita ng Diyos. Pero, day by day, little by little, dahil sa conviction ng Banal na Espiritu at tayo nakinig, nagsimula yung pagbabago. Pero, huwag ka, nagbabago sa ating kalooban, pero nami-misinterpret tayo ng mga nakapaligid ng mga tao sa atin. At ang sabi dito, parang nasisiraan ng isip, iyon ay alang-alang sa Diyos. At kung matino naman kami, iyan ay para sa kapakanan ninyo. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Tumigil muna po tayo dito. Inalaala ni Pablo ang pag-ibig ni Kristo. Kapag nawala sa vocabulary ng isang Kristiyano at isang lingkod ng Diyos at ng isang pangkaraniwang Kristiyano ang pag-ibig ni Kristo, ano kaya? Pag nawala sa vocabulary natin ang pag-ibig ni Kristo, yung pag-ibig sa iyo ni Kristo, ano kaya yung pwedeng maging implikasyon at maging uri ng buhay natin kung
wala tayong pakialam at wala tayong muwang at alam kung paano tayo inibig ng Diyos. Tayo kaya ay maglilingkod sa Panginoon? Tayo kaya ay magbabago? Mga magulang at mga kapatid, napakahalaga na laging matingkad sa ating puso at isipan ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ang pag-ibig ng Diyos, dito lahat sabi dito, kumikilos, umuugnay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nagkaroon nga ng gospel dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nagkatawang tao ang Diyos sa pamagitan ni Kristo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo pinapatawad dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo, kahit hindi karapat-dapat pagpalain, ay pinagpapala ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. At sinabi ni Pablo, dito, pinaliwanag niya, yung pag-ibig ng Diyos ay nakilala at nakita niya dahil sa pagkamatay ni Kristo para sa atin. Si Kristo, doon sa dulong talata, na walang kasalanan ay inari ng Diyos na makasalanan dahil sa iyo at sa akin. At ang nag-motivate sa Panginoong Jesus, kaya ibigay ang buhay, ay ang pag-ibig sa iyo at sa akin. Ang nag-motivate sa Diyos para magkatawang tao at makilala natin ang isa sa Holy Trinity, ang Diyos Anak, ay dahil sa pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo, ang susi at siya po ang pinakasentro ng Christianity. Ang sabi dito, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Kaya naman, kahit sila'y pinagbibintangan na nasisiraan ng bait, tuloy-tuloy pa rin si Pablo. Kaya naman, kahit hindi ina-appreciate ang ministry ni Pablo, tuloy-tuloy pa rin. Kaya naman, ang daming persecution kay Pablo, tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Ang naghahari sa kanyang puso ay ang pag-ibig ni Kristo. Mga kapatid, ilang pitak sa puso natin ang kinalalagyan ng pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa kanilang mga puso. Ang sabi ni Pablo. At natitiyak namin, may isang namatay para sa lahat. Maliwanag kay Pablo ang kanyang pananampalataya at paniniwala. Natitiyak namin. Alam mo ba ninyo, napaka-tingkad at napaka-assured. Sure na sure si Pablo tungkol sa kanyang pananampalataya. Sure na sure siya. Ang sabi nga ng isang author ay, know what you believe. Alam ni Pablo ang kanyang pinasok, alam ni Pablo ang kanyang pinanampalatayanan at kilala. Alam ni Pablo ang kanyang pangnagdaan at panghinaharap. Natitiyak niya yon. Sabi niya rito, namatay para sa lahat. Kaya ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay na ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. Ang pamagat natin dyan ay ang buhay na para kay Kristo. Madali ba ang magdesisyon sa ating sarili na nabubuhay ako para kay Kristo? Parang ang hirap, ano? Ang sabi ng isang patalastas, bumabangon para sa pamilya. Hindi sa kape, ha? Nabubuhay ba tayo para kanino? Lagi kong binibigyan ng diin sa church at saka sa mga Bible study, unahin natin ang pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos natin sa Kanya, at yung pag-ibig natin sa ating pamilya. Sa pamilya, mga kapatid. So, yun yung pangunahing pagpapraktisan ng ating pag-ibig. Ang buhay na para kay Kristo, at gusto kong idagdag, buhay para kay Kristo, then para sa pamilya. Maraming Christian families ay problemado dahil nagkakawatak-watak at walang malasakitan sa loob ng pamilya.
Alam naman po ninyo, ministry natin doon sa Malabon. May mga kasama tayong galing sa depressed area. At karaniwan pag magsasabi ako, mayroong mga kabataan, siyempre naman, yung ibang kabataan ayaw talaga lang mag-stay sa bahay kasi maliit ang bahay. Yun yung isang bahay nila, parang kalahati lang nitong stage na to. Maliit lang. So, siyempre, pag nagdadalag at nagbibinata na, laging nandun na sa labas. Ay nahirati ng ganon. Ayaw na mag-stay sa bahay. Samantalang yung kanyang nanay o tatay lang, yung nanay lang ang nandun sa bahay, na wala namang kausap. Pero sinasabi ko sa mga kabataan, kapag kayo ay na-hospital, huwag naman sana, na kailangan kayo ay palitan ng diaper or subuan ng kanin o ng pagkain. Susubuan ba kayo ng pagkain at papalitan ng diaper ng inyong barkada? Wala naman yata ditong pala barkada eh. Puro mukhang mga good boy at mga good girl yun nandito. Pero ano ibig ko sabihin mga magulang at mga kapatid? Pamilya. Ako natutuwa, narinig ko sa aking panganay kay LJ. Ngayon, na-realize niya na talagang hanggat may pagkakataon, kasama ko po yung aking pamilya, si Mabel, si Nichelle, si Jabez, yung kanilang mga kaibigan at kaibigan. At ang sabi nun ng LJ ay, sana ngayon, kung may mga pagkakataon pa tayo, kuha natin yung time sa pamilya. At totoo yun, kasi isang araw pag nag-asawa ng mga anak natin, siyempre alangan mga agawin pa natin. Maganda sana nagkakasama-sama. Yung mga bata, natutuwa ako, may mga bata kanina dito. I-train ninyo na kasama ang bata sa pagsamba. Kasi minsan akala natin, malilikot sa mga bata. Ito po yung pagkakataon para maturuan natin sila na ipakita natin sa kanila na tayo binago ng Panginoon at ipakita natin sa kanila na tayo may pagmamahal sa Diyos. Kasi yun ang kanilang susundang halimbawa. Pero kung saka natin sila isasama sa simbahan pagka mas malalaki pa sa atin at mga high school na, di na po. So habang bata, ina-appreciate ko. Palakpakan po natin yung may kasamang bata ngayon. Yan. Sasama ka lagi kay mami mo sa church. Di po ba mga kapatid? So, pamilya. At siyempre dito po, ang buhay na binago ng Diyos, dinagdag po natin, ay para kay Kristo at para kanino? Nalimutan nyo na kaagad. Ang buhay na binago ng Diyos ay para kay Kristo plus para sa pamilya. Kung sira ang ating pamilya, hindi tayo lalong magiging efektibo sa pagmiministeryo sa iba. Tuloy natin. Sabi dito, mabuhay daw para kay Kristo at hindi para sa sarili. Di ba? Siyempre, isusunod natin sa pamilya sa sarili naman. Siyempre, yung aalagaan din naman yung sarili mo. Minsan, ititreat mo naman kumain sa McDo o kung mas malaki yung sweldo mo sa 101. Kaya lang, parang kung ikaw lang naman doon pipila ka doon sa eat all you can na mag-isa ka lang, parang hindi rin ganado yun. Di ba? Mas ganado, dala mo yung pamilya mo sa 101. Yan sa Robinson. Pero siyempre, kailangan paghandaan. Okay? So, hindi lang sa sarili. Malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya kundi tulad ng dati. Kundi tulad ng dati, magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo. Napakaliwanag po na sinabi ni Pablo na ang buhay ng isang binago at nagbabagong Kristiyano ay para kay Kristo. At alam po ninyo, kapag nagdesisyon tayo na nabubuhay tayo para kay Kristo at nakita ng Panginoon ang ating puso, hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Yun na nga lang kaibigan mo na nakita mong talagang grabe yung pagtingin sa'yo at malasakit sa'yo. Grabe na yung pagpapahalaga mo sa Kanya. How much more ang Diyos? Pag nakita niya ang ating puso, ako po, Panginoon, ay nabubuhay para sa inyo lang. Kayo po yung prioridad ko sa buhay ko. Mga kapatid, napakagandang maging desisyon na ang buhay natin ay para kay Kristo. May isang talata sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I am no longer live but Christ lives in me.
The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Maliwanag kay Pablo na ang kanyang buhay ay para kay Kristo. Ang buhay ba na para kay Kristo ay para lang sa mga misyonary, para sa apostol at para sa mga pastor at mga elder at deacon ng church? Sa palagay nyo, ganun lang ba? Kaya lang, minsan may pastor na nga at mga deacon, hindi talaga ang buhay para kay Kristo eh. Pero ako pinaniniwala na sabi dito ni Pablo, sinabi niya ito, hindi lang para sa mga apostol, kundi para sa lahat ng Kristiyano. Amen po ba? Buhay na para kay Kristo plus family. Yun po ang, sa tingin ko sa panahon natin ngayon, napakahalaga nito. Na yun ang direksyon ng buhay nating lahat. Buhay na para kay Kristo. Buhay na nagbibigay kaluguran sa ating Panginoon. At ang sabi niya dito, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko siya. Sipin yung liwanag kay Pablo. Bakit? Dahil talagang yung pananampalataya niya ay tagos sa kanyang buhay at sa kanyang puso. Na si Kristo'y namatay para sa kanya, inibig siya ni Kristo, at siya naman ay nabubuhay para kay Kristo. Sa Filipos chapter 1 verse 20 and 21, may sinabi dyan, Filipos, dahil lang po ha, chapter 1, 20. Ang sabi po dito, okay, malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya katulad ng dati. Magkakaroon ako ng lakas ng loob sa pamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko siya. Tingnan nyo, doon sa verse 1 to 10 ng 2 Corinthians, tinalakay ni Pablo ang pagiging temporary ng buhay. Alam niya na may kamatayan. But, para kay Pablo, maliwanag sa kanya, okay, ngayon, maglilingkod ako para kay Kristo, buhay na ito para kay Kristo, pag ako'y namatay, kapiling ko na si Kristo. Si Kristo nagbigay ng buhay sa akin, makikita ko na namukhaan. Kaya kay Pablo, talagang ang paglilingkod sa Panginoon ay ganun ka lapit sa kanyang puso. Dahil alam niya ang kanyang pananampalataya at kilala niya ng malalim ang kanyang sinampalatayanan. Tayo po, mga kapatid, ang buhay ba natin ngayon ay para kay Kristo? At ano ang humahadlang sa atin upang hindi mangyari ito? Pangalawang puntos, ang binagong buhay ni Kristo. Dito po sa verse 16, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi batay sa sukatan ng tao. Noong unay ganoon ang aming pagkakilala kay Kristo. Ngunit ngayon ay hindi na. Tingnan nyo ha. Mayroong proseso ang pagkakilala kay Kristo. Lahat tayo po'y dadaan dito. Umaangat, nagpo-progress ang pagkakilala kay Kristo. Noong una, siguro kailangan pa kayong i-text, oy, may worship tayo, mamayang 2:00. Pero habang tayo ay nahihiratin at sumusunod sa Panginoon, hindi na kailangang i-text. Ikaw pa yung magte-text sa iba, oh, may worship tayo. 2:00 ng hapon mamaya. So mayroon pong progress, mga magulang at mga kapatid. At nung una, sabi dito, hindi batay sa sukatan ng tao. Ang pagtingin, kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Mayroon dalawang pagtingin sa tao. Batay sa ating sukatan at batay sa sukatan ng Diyos. Bias yung sa sukatan natin. At sabi dito ni Pablo, nung una'y ganon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon ay hindi na. Maaring nung unang mga kapatid, ang pagkakilala mo kay Kristo ay tagapagligtas lang or Diyos lang. Pero as the years go by, nakikilala mo si Kristo, na
totoo nga pala ang sabi, kahit ni Abraham na ang Diyos ay kanyang kaibigan. Ang sabi ni Diyan, ang sabi ni Jesus, kayo'y mga kaibigan ko kung sinusunod niyo ang aking mga utos. Naranasan na ba natin na kung makipagkwentuhan tayo kay Jesus ay talagang hindi lamang Lord na kailangan nating laging igalang at sambahin, pero kaibigan na pwede mong ngitian at pwede mong kausapin at i-share ang bigat ng iyong damdamin. Mga magulang at mga kapatid, dumarating na kailangan yung at nagpo-progress yung pagkakilala natin kay Kristo. At kung hindi nagpo-progress at hindi nagbabago, kung hindi nagbabago ang pagkakilala natin kay Kristo, tinitiyak ko na hindi rin magbabago ang buhay natin. Okay? So, tingnan nyo itong kilalang talata. Karaniwan itong alam na natin. Yung sunod, 17. Ang sabi dito, kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Alam nyo ba na sa Greek, ito ay, alam naman natin, siguro narinig nyo na, dito galing yung metamorphosis. Na ginamit nung ibang mga scholars at ibang mga nag-explain ng Bible, yung metamorphosis, doon sa caterpillar, doon sa kuko, ano muna yun? Bago nagpunta yung, nagkuhan muna yon, sa kukon muna. Larva. And then yung larva pumasok sa kukon. Nakakita na ba kayo nun in personal? Pwede tumasang kami nakakita na? Ilan lang kami. Ito po'y karaniwan sa bukid eh. Makita kami nung parang ganito kahaba na kulay itim na parang damit na makintab. Pero pag yun yung makikita mo lang nakakapit sa sanga. Pero pag binuksan mo yun, may uod. Uod na kulay maitim, na ganyang kahaba. Pero pagkatapos ng ilang araw, yung uod na itim na yun ay magiging mas pangit, caterpillar. Uod na gumagapang na may bako-bako yung likod niya, mas pangit. Kasi makinis pa yung nasa loob ng kukon eh. Paglabas, caterpillar. Siguro sa picture lang iba nakakita ng caterpillar. Ito yung mag-aspang na napaka-pangit talaga. Pero, after ng ilang araw yung caterpillar na yon, kapag inoobserbahan, ito sa mga science eh. Pero sa amin, sa probinsya, makikita mo yun, yung caterpillar na yun, unti-unting nagkakaroon ng pakpak. At isa pang araw, nakahanda ng lumipad. Makulay na pakpak at napakagandang nilalang. At ang tawag natin doon ay paru-paro. Paru-paro. Okay? Pero dumaan siya doon sa kukon. Talagang mahirap ang pakiramdam niya doon, sikip. And then dumaan siya doon sa kapangitan. Pero habang dumadaan siya sa proseso, nagpo-progress, at siya po'y nagkapakpak at lumipad. Doon kinuha yung metamorphosis dito. Tapos sabi dito ni Pablo, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Lumipas na ang dati niyang pagkatao. Narito siya'y bagong-bago na. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ano pagkakaiba ng lumang sani sa bagong sani? Anong pagkakaiba ng lumang telo at bagong telo? Ng luma mo at bago mo. Pero, ako po'y naniniwala na hindi ito pwedeng ihiwalay sa pagkakilala kay Kristo at sa pag-ibig ni Kristo sa atin at sa pag-ibig natin kay Kristo. Amen po ba? Magkakaroon ng pagbabago doon sa dalawang yun. Pag-ibig ni Kristo, yun po ang una ha. Pag-ibig ni Kristo, yun muna. Huwag nating i-interchange. Kasi delikado yung pag-ibig natin kay Kristo. Dapat laging naka-angkla doon sa pag-ibig ni Kristo sa akin. And then isusunod doon sa angkla na yon, ang pag-ibig ko kay Kristo. Huwag baligtarin. Kasi pag binaligtad, delikado. Pag-ibig mo kay Kristo, pagka may panalangin ka na hindi tinugon, agad, nababago yung pag-ibig mo. Pero ang pag-ibig ni Kristo,
hindi po yun nagbabago. At si Kristo mismo. Mga magulang at mga kapatid, ano na ang nagbago sa atin dahil sa pag-ibig ni Kristo? Paano mo tinatrato ang ibang tao? Paano mo tinatrato ang Diyos, ang gawain ng Diyos, at ang mga kapatid mo sa Panginoon? Ang sino mang nakipag-isa. Ano ba ibig sabihin ng nakipag-isa? Yung pong nakipag-isa ay kilala sa ating mga Pilipino, nakipag-isang dibdib. Nag-asawa, nagpakasal, naging isa ka. Okay? At hindi magkakaroon ng pagbabago ng isang tao kung walang kaugnayan kay Kristo. Mga kapatid. Okay? So, ang buhay na binago ni Kristo ay ito'y nakikita sa atin ngayon. At ang mahalaga, tayo'y may relasyon kay Kristo at tayo'y nakipag-isa kay Kristo. Ang sabi sa English, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dito sa sumunod na mga talata, ano sabi po dito? Dito sa binanggit ni John naman, sa 1 John 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan, kundi sa kagustuhan at kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kung kay Pablo, ang daan ng pagbabago ay pakikipag-isa kay Kristo, kay John, ang daan ng pagbabago, ma-born again ka muna. Ma-born again. Kasi new creation eh. Kung kay Pablo ang new creation, nakipag-isa ka kay Kristo. Kay John naman, o kay Pablo kanina, kay John, ang isang new creation ay yung bagong silang, born again, isinilang na muli. Tanong mo yung katabi mo, born again ka na ba? Kasi kung hindi ka pa born again, kay John, kay Pablo, hindi ka pa, wala ka pa kay Kristo. At kung wala pa tayo kay Kristo, hindi pa tayo born again, hindi para sa iyo mensaheng ito. Hindi natin mararanasan ang pagbabago ng Diyos. So, dapat ma-born again muna tayo. Okay? Ang sagot din, dito sa John 3, sumagot si Jesus, tandaan mo, sinasabi ko, maalibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo, sinasabi kong ito, malibang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Napakasimple. Kapanganakang muli. Kapanganakang espiritual. Basic po yon. Siguro naman alam na natin yon. Pero kailangang ipaalaala. Kasi kung tayo'y anak na ng Diyos, dapat tayo'y kumilos bilang anak ng Diyos. Tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Sunod po, ang tungkuling bigay ng Diyos, papanumbalikin ang tao sa Kanya. Ang sa English po, ang sabi dito ay reconciliation. Ibinigay kina Pablo ang ministry of reconciliation. Ano yung reconciliation? Papanumbalikin yung mga taong nalayo at malayo sa Diyos sa Diyos. Una, ginawa ni Jesus ang reconciliation nang si Kristo'y mamatay para sa ating mga kasalanan. At si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, hindi tayo makalalapit sa Ama kundi dahil kay Kristo. At ngayon, sinasabi naman ni Pablo na kung si Jesus ang daan ng reconciliation, kami naman ng mga apostol ay tinawag ng Diyos para gawin na kayong mga tao ay papanumbalikin sa Diyos. Mga magulang at mga kapatid, may ginawa si Kristo para i-reconcile tayo at ilapit sa Diyos. Pero ito'y ipinagpapatuloy ng mga lingkod ng Diyos. Dito, ng mga apostol, ng pastor. So, yung pastor ang nakikiusap, dinadalaw ka, kumusta yung relasyon mo sa Panginoon? Ipinapag-pray ka, pinapayuhan ka, minsan inire-review ka. Kasi kailangan tayo ilapit sa Panginoon. Makipagbati tayo sa Diyos kung tayo nalayo sa Diyos. Yun po yung reconciliation. Ang sabi dito, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na papanumbalikin sa atin, nagpapanumbalik sa atin sa Kanya sa pamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin
ang mga tao sa Kanya. Yun po sabi dito sa talatang ito. So, nakukulitan na ba kayo sa mga pastor? Tinawag kami para sa reconciliation eh. At maaring ang magulang ay tumayo na maging daan din ng reconciliation kung ang anak mo ay nalalayo sa Diyos. O yung asawa mo ay nalalayo sa Diyos. Para kang tumayo maging apostol or maging pastor sa kanila. Pero ang tiyak, ginawa na ni Kristo na ilapit ang tao sa Diyos. At ito nga ang aming ibinabalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan at kami ang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. So, talagang tinawag sina Pablo, tinawag ang mga lingkod ng Diyos para kulitin ang church, ang mga Kristiyano. Mahal ka ni Kristo, magbalik loob ka kay Kristo, tanggapin mo si Kristo, sumunod ka kay Kristo. Part yun ng Ministry of Reconciliation. Ikaw ba'y na-reconcile na sa Diyos? At ngayon ba'y ginagamit mo ang tungkuling ito para yung ibang taong malayo sa Diyos ay gamitin ka para manumbalik sa Diyos ang taong kilala mo? Mga kapatid, ang isang taong na kay Kristo na, ang sabi nga ay misyonero. Pero yung wala pa kay Kristo ay mission field. At tayo ang gagamitin ng Panginoon para panumbalikin yung iba na nalalayo sa Diyos. Kasi malapit ka eh. Ang problema, kung malayo rin tayo. Kaya nga, kaming mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakipag-usap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Ang resulta ng reconciliation, we become righteous. Become righteous sa harapan ng Diyos. Maging matuwid tayo. Wala naman tayong may harap na katuwiran sa Diyos. Alam natin na lahat tayo makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Mga kapatid. So, ang tungkuling ibinigay kay Pablo ay ibinigay din sa atin kung ikaw ay Kristiyano na, kung ikaw ay binago na ni Kristo, na maging daan ng reconciliation ng iba sa Diyos. Sino ang nasa isip mo ngayon na iyong paalalahanan, magbalik loob ka sa Diyos? Bumalik ka sa Panginoon. Mga magulang, mga kapatid, ang buhay na binago ng Diyos ay buhay na para kay Kristo. At ang buhay na para kay Kristo, yung tiyak na binago ng Diyos. At kung tayo'y binago ng Diyos, tayo po'y nagiging daan na papanumbalikin sa iba ang mga taong nalalayo sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Dahil sa inyong pag-ibig, kami po'y inyong inilapit sa inyong sarili sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kayo, Panginoong Hesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At kapag kayo ay nasa amin, at kami ay nasa inyo, kami nakipag-isa sa inyo, kami isa ng bagong nilalang. At ang bagong nilalang ay isang buhay na binago, patuloy na nagbabago, at bahagi ng aming pagbabago ay maging bahagi ng Ministry of Reconciliation para sa iba. Panginoon, pagpalain mo mga kapatid na kasama ko ngayon, tulungan mo kami at patuloy na baguhin para sa lalong ikaluluwalhati ng inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.